Nako, no choice ang ICC yata ngayon. Mukhang walang iba silang paraan kundi palayain. O no choice ang ICC kundi palayain si Tatay Digong, no? At ito, pakinggan natin ang anunsyo ni Baste Duterte, no? At may pasabog din siya, no? At good news, ito ay may possible mga kamunti na si Tatay Digong biglang palayain. Bakit? Depende ito sa kilos ng Amerika. Kung ang Amerika ay yung sinabi nila agahapon tungkol sa bubuwagin ng ICC, kung ito ba ay kung kailan gaganapin. Kung ito ba ay bukas na, sa isang buwan, sa isang linggo. Pero ang alam natin, pag Amerika nagsabi at gagawin ito. Lalo na kung magiging banta sa Amerika ang ICC pag si Trump ay nababa. Dahil alam naman natin, pag bumababa ang isang presidente, doon napasok ang ICC, tulad ng ginawa kay Tatay Digong. At alam naman natin, pag presidente ka ng bansa, hindi naman lahat sa'yo. No? May mga kritiko ka, may mga galit sa'yo, at ginagamit armas ang ICC bilang armas sa'yo laban sa mga individual. Katulad ng ginawa kay PRRD. Wala silang magawa, hindi nila makasuhan si PRRD sa Pilipinas. Ang ginamit nilang armas, yung ICC para ipahuli dito. No? Kasi kahit na sinabi nila na hindi tayo makikipag-ugnayan dahil sa soberanya ng Pilipinas, baliwala yon. No? Ngayon, alam naman natin na talagang sa gitna na akala nila, tagumpay na sila, unti-unti na po naliliwanagan na kapag ito ay nangyari, talagang makalayas na Tatay Digong, dito na ang umpisa ng kanilang kabagsakan. No? Dahil sa pang-aabuso na ginagawa nila. Alam nyo, mga kasama, grabe na po ang nangyayari ngayon. Hindi na po talaga, alam nyo yung flood control issue, alam naman natin talagang todo takip na. Sabi nila, di ba, inimbestiga naman ng flood control, ano pa ba gusto nyo? Ano pa ba gusto nyo? Yung pag-iimbestiga, hindi imbestiga yun ng pool. Ang inimbestigahan lang doon si Diskaya at mga district engineer. Yung ginawang iba, witness pa. So, wala pa doon yung Cabral Files, wala pa doon 67 na kontraktor, yung congressman pala, wala pa yung 10 kontraktor na pinangalanan, maliban kay Diskaya, no? Napakarami pang ibang pinangalanan na USEC, hindi pinatawag. So, napakalaki pa ng investigasyon na dapat gawin na hindi ginagawa. Yan ang nirereklamo ngayon ng tao. Ngayon, sa kabila niyan, talaga nakita nyo unti-unti nakukulong. Isipin nyo si Cayetano, yung SEA Games 2019. Hahanapan pa ng kaso. Maniwala ka, after mga 1 month, makukulong si Cayetano. Ikukulong nila. Si Bongo, papadala sa ICC. Si Robin, obstruction of justice. Ikukulong lahat nila. Ganyan po. Sasabihin, ang nakaka-alarma nito, tuwan-tuwa yung mga kalaban. Kasi kalaban nila eh. Kaya sa kahit anong kaparaanan man, madumi man o hindi ang pagkakakulong sa isang senador, basta kalaban nila, pabor sila. Kahit alam nila yung nakulong si Cayetano, alam nila kahit maduming paraan, okay lang basta nakulong si Cayetano, nakapaghiganti sila doon sa taong asar na asar sila. Pero yung katotohanan, ayaw nilang tuklasin. Ito po yung mga tao na kung saan talunan. No, ayaw nila matalo talaga sila. Ang gusto nila, panalo sila. Wala, parang ganito, bigyan ko kayo sample, para mas maliwanag kayo sa analogy. May nakita kayong isang tao, naaawa ka. Ngayon, mahuhulog na siya sa bangin. Hindi, mahuhulog na siya sa building. No? Pero, nung nakita mo, ikaw lang ang may kakayahan na para hindi siya mahulog. Siyempre, gabi na walang mga tao. Pero, ang gagawin mo, pwede kang maglagay ka ng kutsyon, may nakita kang kutsyon, nasa third floor. Third floor, pag nahulog ka, may kalalagyan ka. Halimbawa, may nakita kang isang tao nasa third floor, isang kamay na nakahawak. No? Ngayon, may kutsyon ka nakita. Dahil sa'yo, may possibility mabuhay yung tao. Naaawa ka na eh. Alam mo, mabubuhay yun dahil sa'yo. Pero, hindi mo tinulungan kasi yung kapatid pala nun, kaaway mo. So, galit na galit ka. Para makapaghiganti ka lang doon doon sa kapatid niya, na galit ka, yung tao na yun, hindi mo iligtas. Tandaan mo yan. Yan yung sinasabi ng Biblia, walang kasing sama sa darating na panahon. Pag yan inugali mo, pag nakita nyo na yung mga ganyan sa mga panahon na to, yan ay totoong ugali ng tao na masama. Tandaan yan. Hindi na, alam nyo, hindi porket ikaw ay nanggurgur ng tao, ng hold up, ng ganyan, ay yun ay basehan ng Panginoon Diyos na masama ka. Hindi po. Kasi po yun ay kasalanan sa laman. Nagkakasala lahat tayo. Pwedeng pagbayaran yun sa kulungan. Ano ba? Naggurgur mo yung tao, nang hold up ka, nakulong ka, pagbabayaran mo sa kulungan yun na mahabang panahon. No? Yun ang magiging kapalit nun.
papiyansa ka, ganyan-ganyan, makukulong ka habang buhay, yun ang magiging kabayaran mo. Ngayon, sa mga ugali na masigit pa doon, na nilalait na, pati yung, ano na kasi yan walang ibang kasing sama yun na pinagtakpang mo yung katotohanan, naging saksi ka doon sa hindi katotohanan. Ano ba? Sabi ko nga sa'yo, nakita mo, yung charger, ano ba ito, itong cellphone, pag sinaksak to, sasabog to. Pag pwede mamatay yung sasabugan nito. Ngayon, ang ginawa mo, hindi mo sinabi doon sa tao, pag sinaksak pala, sasabog to. Kasi, yung kapatid pala noon, galit na galit ka. Gusto mong maghiganti. Kaya ginawa mo lahat ng paraan para makapaghiganti. Ganyan din po ang nangyayari kala Marcoleta at kala Cayetano at sa iba pang senador. So, sobrang galit nila kay Senator Marcoleta sa paghihiganti nila. Wala silang pakialam, kahit alam nila yung flood control, pinagtatanggol ng taong iyon. Wala silang pakialam, basta kahit bumaha kayo dyan, mamatay lahat ng tao sa Pilipinas, maubos sa baha, basta makipaghiganti lang kami kay Marcoleta, okay na. Yan yung sinasabi ng Biblia, walang kapatawaran sa kasalanan na yan. Ano ka, nakikipagsabuatan ka sa ano na yan okay lang yung nagnakaw. Hindi okay yung magnakaw, pero mas mababang kasalanan pa yung nagnakaw ka dahil gutom ka, nandilim paningin mo, nagurgur mo siya, pero yung ganon, na sinasadya mo yung kasalanan, walang kasing sama yan, tandaan nyo. Yan yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Napakarami yan. Hindi lang mga trolls, pati yung mga pinklawan, yung iba dyan, pati loyalista. Naghihiganti sila ngayon, pati mga vlogger, na wala silang pakialam kahit magalit man ang makawawa man, malubog sa baan tao, basta makapaghiganti lang sila. Yun lang talaga yon. O ngayon, eto, sa ICC, dito po ay napatunayan ni Roque na talagang may possibility na si Patay Dugyong papawalang visa at papalaya bigla. Magiging no choice sila dahil si Trump puspusan ito. Ito, mas maganda, panoorin muna natin, ang ICC. Gumagalaw po ang daigdig. Abay, kailan lang po itong si Mark Rubio na siyang Secretary of Foreign Affairs dahil ang Department of State po ng Amerika ay katumbas ng ating Department of Foreign Affairs, hinimok ang mga kaalyado sa buong daigdig na gumawa na sabay-sabay na hakbang para mabuwag na ang international. Pag sinabing hinimok lahat ng bansa, kasama Pilipinas dyan. Tandaan mo yan. Kasama yan. Court. Ito po ay... Pag sinabi mo hindi kasama Pilipinas dyan, sa sinabi ni Trump, guilty ka. Ibig sabihin, kasama ka ng ICC. Ba't mo naman itatanggi kung hindi ka naman talaga kasama ng ICC? Ba't mo naman itatanggi kung wala kayong ginawang aksyon para sa ICC? Di guilty ka. Di ba? Dapat ang sagot doon, Auntie Claire, kasama po kayo sa sa sabi ni Trump? Kasama kami doon. Tama yun. Hindi kami makikipag-ugnayan. Makikiano kami. Hindi hindi kami kasama doon. Guilty ka. Ibig sabihin. Ang pinakabagong hakbang ng Amerika, himukin lahat ng kanyang mga aliado na i-isolate na ang ICC para sa ganon tuluyan ng mabuwag. Ano ang huling banta kung meron man na sinabi ng Secretary of Foreign Affairs ng Amerika? Abay, kasama po yan doon sa mga kaalyado na kung gusto nyo magpatuloy na tayo kaalyado, i.e. kung gusto nyo matanggap lahat ng benepisyong natatanggap nyo sa Amerika, gagawa kayo ng hakbang para ma-isolate na ang ICC kasama na ang pagbibitiw sa pagiging miyembro ng ICC. Sino-sino mga bansa na po pwede ma-influensyahan yan? Well, ang mga bansa ma-influensyahan po niyan, syempre, yung mga tumatanggap ng biyernes sa Amerika. Sino-sino ba yan? Well, whether be it humanitarian or security, ito po ang mga bansa na hindi masyadong mayaman sa Africa, sa Asia, at saka sa Latin America. Pero dahil kakaunti lang naman po talaga ang mga bansa sa Asia na sumapi sa ICC, ang banta po talaga at ang paalala ng Amerika na ma-isolate ang ICC sa mga taong o mga bansa na nakikinabang sa Amerika ay directed sa mga bansang Latin America dahil karamihan sa bansang Latin America ay sumapi sa ICC at mga bansang Africa. Now, specific po ang sinabi ng Secretary of Foreign Affairs, kasama na po dyan ang pagbibitiw sa ICC. Now, tutugon ba ang mga bansa ng Latin America at Africa sa ganitong pakahilingan ng Amerika? Well, sa tingin ko, maski hindi nagkaroon ng ganyang panawagan ang Secretary of State ng Amerika, talagang scheduled na ng mga bansang Africa, lalong-lalo na ang pagbibitiw sa ICC. Diba? Nasabi ko naman po nung minsan, yung bansang Mali, Burkina Faso,
at saka yung isa pang bansa, parang Nigeria ata yun, ay talagang bumitiw na. Ang pinaka-latest nga pong bumitiw ay yung sandali. Sino ba Yeah, kasi kaya bumitiw yung ibang bansa na yan, kasi nalaman nila yung kay Pangulong Duterte. Obvious naman eh. Sa panahon na wala pang Duterteng nahuhuli, talagang maraming sumasali dyan. Kasi nga maganda benepisyo niyan. Bakit? Kasi may mga bansa po talaga na mahihirap ang hustisya sa kanila. Marami pong bansa na minamaltrato mga tao na hindi nila nakukuha ang hustisya. Lalo na pag mahirap ang bansa o kaya punong kurap yung bansa na yon. Siyempre, wala ka ibang nanaisin kung hindi kumampi dun sa mga may hustisya, katulad ng ICC. Di ba? Ngayon, sa ngayon na nga, pero iba na po ang takbo sa ICC. Iba na po. Ang nangyayari, sabi nga ni Panelo, pambubuli ang ginagawa. Paro. Hindi lahat ng paraan ng ICC ang pambubuli, sa paraan ng paghuli kay Duterte. Halimbawa, ganito. Alam nila ang Pangulong Duterte, walang kasalanan, nagkasala sa Pilipinas pero walang kaso nito na i-file. Pero nangingialam sila, kukunin si Pangulong Duterte. At ito pa masakit. Naniniwala ang ICC na sa mga testigo na laban kay Pangulong Duterte na nakikinig na sa social media, napapaniwala na kung sino yung testigo, diba? Pero yung side ng mga Duterte hindi niya pinapakinggan. One-sided lang ang ICC. Yun ang mahirap. Paano pala kung ganito, halimbawa ako, politiko akong tao, kung paano kung presidente pagbintangan ako, nagagawa nga ngayon, di ba? Paano kung pagbintangan ako ng presidente na, yan ay kilalang tao, maraming tinumbayan, ang tinumba niya nasa 100. So, pasok na ako sa yung against humanity na ako, pasok na ako doon. Di ba? Kasi 100 mahigit eh. Pwede bang sabihin nila, kahit hindi na tayo kasali sa ICC, sabihin lang ng presidente nito o sino man, yung tao na yan, nakagurgur ng mga 100 plus na tao, at sa panahon nyo, may ICC pa tayo ginawa niya. So, pasok ka pa rin sa ICC. Ibig sabihin, mag-iimbento lang sila ng mga, na palalabasin na marami kang ginurgur, tapos nasa Rome statute pa tayo, kasali pa tayo sa ICC na yan. So, pasok ka, iimbentohan ka lang. So, tapos yung ICC hindi na mag-iimbestiga. Wala silang iimbestigahan. Tatanggap na lang sila ng mga ebidensya, mga witnesses, tatanggap na, iiyak ng kunwari witness, sasabihin ng witness, anak ako, biktima ako. Diba? Yun lang, yun ang pakikinggan ng ICC. Yun ang alarma. Yun ang alarma, sabihin ko sa inyo. Kaya, yung ibang bansa dyan, nakita, bias na ang ICC, kaya umaalis na sila. At lalo pa ngayon, sinabi ni Trump na umalis na, aalis na nakaramihan dyan. At yan, ay hihina na ang pwersa, mawawala ng mga suporta, mabubuwag na. Pinaka-latest na bumitiw, at check lang po natin na ang pinaka-latest na bumitiw sa ICC ay sandali, alam nyo, kaya na lang ako nag-broadcast ng medyo nagsi-senior moment ako. Burkina Faso, okay? Ay, 3 na pala. Naku, na-notify na pala. Dati, Burkina Faso lang. Ngayon, pati Mali at Niger ay nagsimula na ng proseso na pagbibitiw. Dati, iisa lang po. Kasi abusado na yung ICC. Hindi na katulad ng inaasahan eh. Hindi na eh. Ang nagbitiw. Nagagamit na weapon eh. Totoo yan. Ang gumagamit ng weapon yung kasunod na presidente. Halimbawa, kagaya ng Tatay Digong, wala ng presidente, hindi na presidente. Yung susunod, ginagamit eh. Diba? Kadirang 3. Hindi na sa Pilipinas alam ko nangyayari yan. Nagagamit na weapon eh. Pero bago itong 3 ito, ang mga nagbitiw na ay Burundi, Pilipinas, at syempre ang bansang Hungary. Okay? Pero yung Hungary po, nagkaroon ng bagong gobyerno, binago ang desisyon, kaya nananatiling miyembro ang Hungary. Pero, hindi lang po isang bansa pa lang latest na nag-withdraw. Yung magkakaalyadong bansa ng Burkina Faso, Mali at Niger ay nagsabi na nagbibitiw sila. At bago pa po itong pananalita ng Secretary of Foreign Affairs nga ng Amerika, ang buong African Union, no? At ang African Union naman po ay merong ilang miyembro, halos lahat po ng bansa sa Africa ay member ng African Union, no? Ang suma total po na numero ng miyembro ng African Union ay 55, no? Sila po ay matagal na nagsasabi na talagang gagawa sila ng hakbang para umalis na sa ICC dahil ang ICC ay kasangkapan lamang ng mga bansang Europeans na nanakop sa kanila, no? At instrumento sa pagpapatuloy na
pagsusupil sa kalayaan ng mga bansa ng Africa, bukod pa doon sa pagkakataon o nagkataon na yung prosecutor taga-Africa ay mukhang pinag-iinitan ng mga Africans, no? At ito nga po ang dahilan kung bakit kinasuhan si Tatay Digo para sabihin ng prosecutor, hindi lang mga Afrikanong hinahabol namin, pati isang Asyano na si Rodrigo Roa Duterte. Kaya po ngayon nakakulong si Tatay Digong. So with or without the call of the Secretary of State of America na lahat ng kanilang mga aliado, lahat ng nakikinabang sa Biyernes ng Amerika ay dapat ma-isolate sa ICC at ang simulang hakbangin ay para magbitiw, ang buong African Union po nagsabi 55 states magwi-withdraw na Yo, sila. 55 state, oh. Magwi-withdraw na. No? Hindi ko alam, bansa ba? 55 na bansa, no? Magwi-withdraw na. Ibig sabihin, mga pag sinabi niya, no, magwi-withdraw sila, na ganong karami, magkakasunod, ibig sabihin, may mali sa ginagawa ng ICC na. Hindi na kapakipakinabang sa isang bansa. Pero wisyo na po. Yun lang po yun. Kasi, ba't ka naman magwi-withdraw kung maganda yung layunin ng isang ICC? Diba? Kung nakakatulong naman siya kaso hindi Ang inaapa ka na, soberenya Shipin mo, payag sila, dinampot si Pangulong Duterte doon, dito. Hindi sila dumampot pinahuli sa Pilipinas, ginamit yung pera natin. Pumayag ang ICC doon, na gagamit na weapon. Ang aabangan na lang natin ay ang gagawin ng mga Latin American states. Pero yung mga Latin American states, gaya po ng Venezuela, yan po talaga ay nagsabi na gusto na rin nilang bumitiw. No? So magsisimula po yan ng tinatawag nating avalanche of withdrawals. At ang gusto nga mangyari ng Secretary of State ay para nga maubos na ang miyembro ng ICC at tuluyan ng mabuwag ang ICC. Na wala pong kinalaman nitong diretsahan sa kaso ni Tatay Digo. Magpapatuloy pa rin ang hukuman. Wala nga talagang kinalaman yan sa kaso Tatay Digong. Pero, painggan nyo. At sila ay maraming mga miyembrong magbibitiw. Pero ang katunayan po, kapag karamihan ng mga bansa ay bumitiw na, mawawalan na ng legal na basihan ang pagpapatuloy ng buhay ng ICC. At pag nangyari po yun, wala po silang choice kundi palayain si Tatay Digong dahil kung wala na silang pondo na nanggagaling sa mga bansa na nagbibigay ng pondo para magpatuloy ang operasyon ng ICC, saan sila kukuha ng panuweldo para sa mga judges at prosecutor? Kasi sa ibang bansa, may mga pandyan. Sabi ko, number one nagpupondo dyan, Japan. Malaki. Search nyo. Japan, alam ko Japan ang number one nagpupondo, Jack. Tapos maraming bansa na sumusuporta. Yung iba naman, hindi naman sumusuporta sa pera, pero nakasuporta sa ICC. So, ibig sabihin, lumalakas ang isang grupo kasi pag marami nakasuporta. Mas talong, pero ngayon, magwi-withdraw lahat, kung aalis lahat, dahil sa banta sa babala ng Amerika, mahirap kalaban Anong gusto mong kalaban? ICC kalaban mo, Amerika. Di ba ng ICC kalaban ko? Kalabanin ko na ICC, wag lang Amerika. Di ba? Kita nyo? Kaya dyan mabubuwag ang ICC. Pag nabuwag ang ICC, saan nila kukulong sa Tatay Digong? Siyempre, pwedeng issue ng pagpapauwi yan. Na pwedeng dito ituloy ang kaso. Hindi ko alam kung may ganung kasunduan. Pero kung dito itutuloy ang kaso, malabo yun. Kasi una pa lang, sinabi nila, wala ng jurisdiction ng ICC sa atin. No? Kaya pag napauwi si Duterte dito at tinuloy yung kaso, isa lang ibig sabihin, tinatanggap pa rin nila ang jurisdiction sa Pilipinas. Basta tandaan nyo sinabi nila wala ng jurisdiction ng ICC dito. Kaya pag napauwi si Tatay Digong, wala nang kaso yun. Yan ang nakikita ko Pero depende na lang kung may kasunduan talaga. Anong kasunduan na nasa batas, wala problema. Kung talagang totoo may kasalanan si Duterte, dito makulong. Diba? Huwag sa ibang bansa. Staff ng korte na lumilitis ngayon kay Tatay Digong. Now, totoo naman po na ang funding ng ICC unang-una ay nanggagaling sa bansang Japan. Pero isa ang Japan sa kinikilalang aliado ng Amerika. At ang interesting dito is, babaliwalain ba ng Japan yung panawagan ng pinaka-importante niyang aliado ngayon sa buong daigdig na bumitiw na sa ICC? Parang mahihirapan ang Japan na baliwalain yung panawagan na yan, lalong-lalo na dinidinggin naman ng Japan ang gusto mangyari ng Amerika. Dati-rate talagang hindi natin pinapayagan na muling mag-armas ang bansang Hapon dahil nga sa ginawa nila ng pangalawang pandaigdigang tigmaan at nandiyan yung agam-agam natin. Kapag nag-armas muli ang Japan, baka maging aggressor na naman dahil siya naman talaga ang economic powerhouse sa Asia.
Pero dahil yan ang ginusto ng Amerika, ginawa rin ng Japan. So hindi natin mababaliwala itong panawagan ng Amerikano sa Japan na isa sa pinakamalaking alyado ng Amerika na talagang bumitiw na sa ICC. Ganyan din ang sitwasyon ng South Korea. Tingnan mo, tahimik ang mga loyalista sa kapingklawan sa ICC. Tahimik sila eh. Walang sasalita sa ICC ngayon. Bakit? Kasi una natatakot sila. Baka makita sila sa ng Amerika yung mga post nila eh. Hindi, nakikita ko ba tahimik kayo ngayon? Wala kayong maano no? No, wala kayong maibara no? Ang South Korea ay nananatiling bansa na sumusuporta sa ICC. In fact, isa sa pinaka-aktibong taga-suporta, isa sa judge ngayon na Tatay Digong ay taga-Korea at isang dating presidente ng ICC, isa sa pinakaunang naging presidente, dahilan para magkaroon ng sapat na miyembro ang Rome Statute para mabuo ang hukuman ay isang Korean din. Pero alam naman natin ang buhay ng South Korea dahil sa kanyang relasyon sa North Korea ay nakasalalay sa Amerika. So itong kauna-unahang pagkakataon na diretsahang hiningi ng Amerika sa kanyang mga alyado, lalo na yung malapit na alyado gaya ng South Korea at Japan na bumitiw na sa ICC. Ano nga bang dahilan kung bakit ayaw ng Amerika sa ICC? Well, ito po ang dahilan kung bakit ayaw din natin ang ICC na litisin si Tatay Digong. Dahil yung paglilitis ng kaso kay Tatay Digong, bagamat tayo hindi na miyembro ng ICC, ay isang pagbabaliwala sa pagiging soberenya at independenteng bansa ng Pilipinas. Dahil ang soberenya at independenteng bansa, dapat siyang naglilitis sa mga krimen na di umano nangyari sa kanyang teritoryo. Malinaw po yan. At ang pinaghihimatok ng buchi ng mga Amerikano, abay pinaghihimasukan ng ICC yung mga hakbang na ginawa niya na sa tingin niya ay importante sa kanyang national defense. Alam mo kasi, kailangan may sundalo, may pulis eh. Hindi may iwasan talaga mga kaguluhan na nang mangyayari. Ba susugurin na bansa mo? Hindi ka ba, di ka papalag? Eh yung bahay mo nga lang, pag sinugod, di papalag ka eh. Kung may pagkakataon, pumalag ka eh. Di ba? Lahat naman eh, may protection tayo sa sarili, defense mechanism yan eh. Kaya nga sundalo, may baril eh. Kaya nga pulis, may baril eh. Tapos pag bumaril ang sundalo, kakasaan nyo, may kasalanan ng sundalo, masamaan niya sundalo. Kasi binaril niya yung tao. Di ba? Kaya nga sundalo na, pulis yan eh. Di ba? Panlaban sa mga masama eh. At national interest. Tapos kakasuhan ng ICC, masisilipin. Hindi ba loko-loko, di ba? Ng gera sa Afghanistan dahil nung minsan, tinignan ng ICC kung dapat bang litisin ng mga kasundaluhang Amerikano para sa mga war crimes na naganap sa Afghanistan. At kaya nga ang babala ng Amerika, wag na wag niyong paghihimasukan ng aming pagiging malaya at soberenyong bansa dahil kung hindi, meron kaming batas ngayon na nagsasabi na po pwede namin bombahin ng dahig. Nako, bobombahin ng dahig. Hindi, may possible. May possible. Amerika yan eh. Yeah? Yan ang talagang hindi na panakot yan eh. Ano yan eh. Ayaw talaga ng Amerika na sila ay kahit sino naman eh, yung soberenya kasi iniingatan eh. Ikaw payag ka, ang tagal mo iniingatan ng bansa mo, tapos aaping ka ng ibang lahi. Nawala, ang gusto ng Amerika malaya. Hindi katulad sa Pilipinas yan, hindi malaya. Di ba to aarestuhin? Si PRRD aarestuhin. Si Bongo pinagbabalakan aarestuhin. Tapos yung mga sasalita, dinidemanda. Yung mga nagbubulgar ng katotohanan sa flood control issue, kinukulong. Sana malaya sa Pilipinas ngayon? Walang malaya sa Pilipinas ngayon. Oh, wala. Pag nagkamali, sabi nila, bakit naman sa panahon ng Digong? Di ba si Digong, wala rin namang power tripping din naman si Digong Si Digong, ganun din naman ginagamit lahat ng kapulisan di ba, ginugurguro niya pa? O sige, mali yun. Mali yung ginawa ng Tatay Digong. Ba't nyo ginagaya? Eh, kinumpara nyo nga eh. Bakit naman kasi? Bakit naman? Ibig sabihin, pwede. Yung ginagawa nila ngayon. Kasi kinukumpara nila sa Tatay Digong eh. Parang ganito. Binato mo ng bato yung binato mo ng bato yung Hoy, ba't mo binato ng cellphone yung yung kaibigan mo? Eh, bakit siya binato yung cellphone? Siya nga binato yung cellphone di binato ko rin. Ganun ba yon? Oh, yan ang wala kayo sa katwiran. Puro pang-aasar lang, panghamak doon sa mga taong nakulong na. Hinahamak nyo sila Senator Marcoleta. Wala silang magawa wala silang katwiran Hindi pinamumugaran yung bibig nila ng katwiran Pati yung puso nila ng kabutihan Kaya ang gagawin nila, mga asar na lang. So,
Aasarin na nila yung mga kalaban nila. Kahit ipinaglalaban ng mga kalaban nila, katotohanan. Totoo lang. Ako, hindi ako pabor. Halimbawa, may isa akong congressman, nakita ko matino. Ha? Galit ako minsan sa congressman. Halimbawa, galit ako sa congressman. Maraming congressman na kagalit-galit eh. Pero pag mali na yung bintang sa kanya, hindi na ako naniniwala. Totoo yun. Oh, ICC na litisin ang isang Amerikanong sundalo. Hindi pa po sapat yan para sa mga Amerikano, lalong-lalo na nung kinasuhan ng ICC ang kanyang aliado na si Netanyahu. Na sa totoo naman, dapat talagang malitis dahil sa war crime sa mga pagpapatay sa civilian sa Gaza Strip. Pero dahil kaalyado nga yan ng Amerika, ang bansang Israel, at alam naman natin, influensya lang Israel sa politika sa Amerika, isa pang dahilan kung bakit sinabi ng ICC na talagang sobra na ang paghihimasok ng ICC dahil sa kaso naman ng Israel, gaya ng kaso ni Putin, hindi naman naging miyembro ever ang Israel at ang Russia, and yet may warrant of arrest si Netanyahu at si Putin. At siyempre, ang tanging dahilan, kaya hindi na naliliti si Netanyahu at si Putin ay wala sila mga kalaban sa politika na nag-surrender sa kanilang mga pagkatao sa ICC gaya ng ginawa ni Marcos. Mahal kasi nila ang lahi nila. Ito ang kulang sa ating mga Pilipino Yung katulad ng aking sinasabi. Halimbawa, ganito, si Rapi Tulfo. Hindi si Erwin si Rapi Tulfo. Hindi anak ni Rapi Rapi lang talaga. Sabi nila si Rapi corrupt daw. Galit tayo kay Rapi dahil inasahan natin siya na magsasalita sa flood control. Ako galit ako kay Rapi ngayon. Masama loob ko kasi politiko ka. Inaasahan ka namin na magpupursige dyan sa flood control na ikaw ang boses, pwede maging boss namin kaso ayaw mo magsalita. Galit ako sa kanya. Pero nung sabihin na si Rapi Tulfo ay corrupt, ay pumalag ako. Kasi alam ko katotohanan. Hindi pwede maging corrupt si Rapi. Hindi, akin lang Si Erwin siguro, hindi natin alam kung anak niya o ano. Pero si Rapi, tignan mo naman sa nagsimula si Rapi. Kung naabutan nyo, bata pa lang ako, si Rapi mayaman na. Magse-search ka, magsasaliksik ka para hindi ka maligaw Hindi porket galit ka sa tao, sabihin ko sa inyo, pag pinairal mo galit mo sa tao, wala kang makikita sa kanya kahit isang kabutihang ginagawa, kahit mabuti yung ginagawa niya. Kasi galit ka Katulad ng kay Senator Dante Marcoleta, may kabutihang ginagawa si Senator Marcoleta, hindi mo makikita yun kasi galit ka sa kanya. Pero pag ang isang taong matalino, hinirang ka ng Panginoon Diyos halos talaga, mauisip mo yun Teka muna, bakit corrupt si Rapi? Hindi corrupt si Rapi. Galit ako kay Rapi, pero papalag ako, hindi corrupt si Rapi. Kasi kita nyo naman, laki na niya, mga income niyan sa mga social media accounts niya. Sipin nyo million, 55 million, isang araw, 20 million. Kita nyo naman. Yun ang paniniwala ko. Na wag kang naahatol porket galit ka. Diba? Tignan mo na yung ginagawa ng taong kabutihan. Ay hindi, sa kanila hindi. Talagang pag si Marcoleta galit sila, lahat ng gagawin ni Marcoleta alam nilang tama. Mali na yun. Example, nakulong si Marcoleta, galit sila, naghihiganti sila. Pero yung ginagawa pag-imbestiga sa flood control, wala na yun. Pabor na sila doon. Hayaan mo na, kahit magkabaha-baha dyan, wala nang investigasyon, basta tayo makapaghiganti. Yun ang masama ang ginagawa nila. Walang kapatawaran yung ginagawa nila. Isa pang tanong, paano ngayon ang magiging kasagutan ni Marcos Bangag dito sa panawagan ng mga Amerikano? Ang sabi ni Ante Claire, wala raw niya kinalaman sa pulisiya ng Pilipinas. He. Julol, wika nga ni... Wala daw kinalaman. Walang kinalaman? Bakit? Hindi ka ba bansa? Hindi ka ba kaalyado ng Amerika? Sinabi mo lang yan, nililigaw mo yung taong bayan. Yan sasabi ko sa inyo, nangingibabaw kasi sa kanila yung paghihiganti sa kagalit. Hindi mo sila makitaan ng katwiran. Galit ang kanilang pinangingibabaw. Maharlika. Alam naman natin na ang suporta ang dahilan kung bakit nakalukluk pa sa kapangyarihan ng Marcos Jr. ay dahil sa suporta ng mga Amerikano. Negative 59 na ang trust rating ng Pilipino kay Marcos. Wala na talagang tiwala ang Pilipino. Dapat sinusukan na ng taong bayan ang Marcos. Narariyan ng Marcos dahil ang mga Amerikano nais siyang manatili dyan dahil pinagagamit ang teritoryo natin bilang base militar sa mga Amerikano. Pero
kapag sumuway si Marcos Jr. sa kagustuhan ng mga Amerikano na dapat ma-isolate at mabuwag na yung ICC, baka mag-iba ang tono ni Uncle Sam. Lalong-lalo na kung sa tingin nila, itong si Inday Sara Duterte ay hindi naman kaagarang tatanggalin ang Visiting Forces Agreement at saka ang EDCA, no? Sa akin naman, kung ako tatanungin ni Inday Sara Duterte, dati-dati, pwede sana tinapos na ni Tatay Digong yung Visiting Forces Agreement dahil siya nagbanta. Pero kapalit ng COVID vaccines, pinayagan niyang manatili. So kung meron tayong makukuhang kapalit dito sa kagustuhan ng mga Amerikanong manatili sa EDCA, at yan ay hindi naman talaga napakamahal in terms of cost to potential lives and property, bakit hindi? For instance, yung Pax Silica, miski ang gagawin dyan ay mga computer chips para sa mga missiles ng Amerikano, hindi ako tututol dyan. Pero hindi ako papayag na labas sa jurisdiction ng Pilipinas ang mga gagawa ng computer chips. Kasi maski naman sa international law, ang talagang labag lang sa jurisdiction ng mga malayang independenteng bansa ay ang mga tropang hukbong sandatahan na nasa presensya ng isang bansa na may pagpayag sa bansa. Bakit pati ang sibilyan na mga manufacturing enterprises ay magiging labas? So sa akin, tignan natin kung ano pang national na interest natin. Diyan sa Pax Silica, okay, magbibigay ng trabaho yan. Pero hindi kinakailangan na yung mga mag-ooperate dyan sa Clark para sa mga factories na gagawa ng AI at the computer chips para sa mga missiles ng Amerikano ay hindi sakop ng jurisdiction ng Pilipinas. Kilalanin muna nila ang jurisdiction at ang pagiging malayang bansa ng Pilipinas. Hindi malayang bansa ang Pilipinas ngayon. Hindi malaya. O sasabihin na naman nila, bakit sa Pangulong Duterte malaya ba? O sige, pag sinabi kong hindi malaya sa panahon Duterte, gagaya mo ngayon. So ibig sabihin, naniniwala kang mali si Pangulong Duterte na hindi malaya ang bansa natin. So, ibig sabihin ngayon, pabor ka na hindi malaya ngayon, pumapayag ka rin. Kasi nang hirap sa kanila eh. Nangungumpara sila. Bakit anya si ganito? Sinuntok mo siya, bakit yung sinuntok niya, hindi naman nagalit. Gusto, parang ganun, nahuli ka, wala ka lisensya sa motor. Sir, ba't ako lang hinuli mo? Isa, hindi mo hinuli. Wala rin lisensya. Ang hilig nila magano, no? Ikaw walang lisensya, ikaw yung nandun dito ngayon eh. Isolve mo yan. Mali ka is mali ka. Tama? Mali ka. Okay sana kung wala ka lisensya, ay kung may lisensya ka, nahuli ka, tapos yung isa wala lisensya, hindi nahuli. Yun, doon ka pumalag. Parehas kayo may mali eh. Kasi kukumpara mo, bakit naman yung isa wala lisensya, hindi mo hinuli. Parehas lang tayo ngayon. Ang hilig nila sa ganyan, ang tawag niyang kamangmangan. Ewan ko bakit, ang dami niyan sa mga Pilipino, yung ganyang ugali. Ang dami niya, siguro magbibigay ang porsyento. Siguro mga 87%. Ang dami niyan. Hindi ko niya lahat ha. Ang dami niyang ganyang ugali. Ewan ko bakit ganyan. Ewan ko ha. Hindi ko alam. Siguro dahil sa mga kinakain nila. Hindi mo masisisi siguro. Puro mantika yung kinakain eh. Puro mantika eh. Ito lang. Nakakatuyo kasi ng utak yan eh. Yung mga ganyang junk food. Kumain kayo ng mga gulay-gulay para tumalino kayo. Maniwala kayo sa akin. Diba? Hindi ako nanlalait. Nagsasabi ako ng katotohanan. So sa akin po, bilang na ang araw ng ICC. Nako, yan. Napakahirap bilang talaga. Aliwalain ang panawagan ng Amerika sa kanyang mga aliado na i-isolate ang ICC at buwagin na. Napakahirap sa mga bansang Japan, South Korea na siyang nagbibigay ng pondo sa Amerika na baliwalain ang panawagan ng mga Amerikano. Siguro, ang magbabaliwala lang sa ganyang panawagan ng mga Amerikano ay mga bansang Europeans. Kasi karamihan naman sa kanila ay hindi umaasa sa Amerika pagdating sa assistance. Pero wag nating kalimutan ha, kinakailangan pa rin suyuin ng Europe ang Amerika dahil kung wala ang US Armed Forces, wala ring ngipin ang NATO. Bagamat ang mga European countries ngayon ay talagang tinataasan ang paggastos nila para sa defense of Europe, no, para maging independente sila sa Amerika pagdating sa pagdepensa ng kanilang kontinente. Okay, painggan naman natin to si Pulong Baste, si Baste Duterte pala. Magandang hapon po sa inyo. Kamusta po kayo today, sir? Mayor Baste, meron po ba kayong opinion sa nangyari kay Mike at saka Defensor at saka kay Senator Rodante Marcoleta, sir?
isa lang ang masasabi ko, mahirap talaga intindihin ang kilos ng gobyerno kung bakit may mga taong nakukulong ngayon. Kasi siyempre sila yung nasa kapangyarihan. Kung sino yung hindi sumunod sa kanila o ayaw sumunod sa kanila, paparusahan talaga nila yan. Para hindi na humaba yung usapan, it's because they're in power and those that oppose them, they will do everything using the bureaucracy or anything and the law against people, those who oppose them. So, wala tayong magagawa dyan. Meron ka talagang abusado na administrasyon. Sir, Abusado talaga. Tapos sasabihin, ito i-comment ng mga i-comment ng mga loyalista. Bakit yung tatay mo abusado rin naman Ang hina, no? Hindi nila, parang ganito. Tinanong ka na 1 plus 1. 1 plus 1. Sasagutin mo na ng 2 Sasabihin mo, bakit yung iba tinanong 1 plus 1, di naman ng ganyan sagot. Di ba? Sagutin mo, tinatanong ka Di ba? Ang hilig nila sa ganyan, no? Pag naaano sila, nare-real talk sila, bakit naman si Digong? Di ba kahit spokesperson, di ba ganyan? No? Bakit ganyan po yung si Pangulong BBM? Bakit naman si dating presidente hindi nila sinaway? Di ba? Gusto nila, yung hindi mo ginawa noon at ginagawa mo ngayon, hindi mo na pwedeng gawin ngayon kasi hindi mo ginawa noon. Gets mo? Grabe, no? Wala bang pagbabago ang tao? Halimbawa ako, inuhusgahan mo ako. Palagay natin, gusto ko si Duterte dati. Huhusga mo ba ako pag sinaway ko yung presidente ngayon? Na nakikita ko, mali, sinasaway mo, sasabihin mo, bakit si Digong dati hindi mo sinasaway? Ba't niya sinasaway mo na? Anong pakialam mo? Mali Di ba? Napakahina ng ganung kaisipan, napakahina, sabihin ko sa'yo, napakahina talaga. On a different topic, doon sa currently nangyayaring day 3 na po ng impeachment against Vice President Sara Duterte, your sister, do you have any thoughts or reaction in as far as the trial is going at the moment? Ako hindi ako nanonood. Kasi nung simula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, 3 years ago. Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nung nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President. For what? The confidential funds. Ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, like the Vice President defending herself, but it's about... Tama. Kasi kung gusto mo talaga mapanagot yung tao sa ginawa sa bayan ng mga korupsyon, hindi lang si Sara imbestigahan mo. Maski itong nangyaring flood control issue, 2. Oo. Kung talagang gusto mo mapanagot sila sa kaban ng bayan na kinurakot nila, hindi si Sara lang So, ibig sabihin, hindi para panagutin sa kaban ng bayan na gastos niya, kundi alisin si Sara para sa sarili niyong interes. Yung po lumalabas, tandaan nyo, kahit isipin nyo na isipin, itanggi nyo itanggi, yun talaga po. Huwag nyo na itanggi, sisinungaling lang kayo. O kasi kung talagang transparency kayo, pati flood control ngayon, imbestigahan nyo Putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi, kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Gusto nila sila. That's all that I can say. Pag pumayag yung mga tao, wala na kami gawa. So ano po yung reaction ninyo doon sa bago-bago lang na natapos ng INC rally na nagpakita talaga ng suporta ang mga Pilipino for na-extend pa siya for 3 days in as far as airing their concerns to what's happening to our country. Balik ka doon pangutahan namin. Okay. Ano po yung reaction niyo, sir, doon sa INC rally? Hindi ko alam. Wala akong, hindi naman ako involved nun. And hindi ko naman
Di naman nakuha nila yung main objective nila. It was to deter the administration from taking Dante Marcoleta. So I do not know. Sir, I have no comment. Sir, marami pong mga kababayan natin na nagsasabi na in the event, sana hindi po mangyari na ma-impeach nila si Vice President Duterte, there will be another Duterte that will be running for the presidency. What's your reaction to the clamor of the people that your names and also that of Congressman Pulong are surfacing? You know, we let tomorrow take care of itself. Pero yung mga ganon, sana wag. Kapoy kayo na. Masunod. Sir, lastly, on a different matter, pinayagan po ng trial chamber na ang prosecution mag-go through sa mga possession ng papa mo upon his arrival here during his surrender. What's your reaction to that, sir? Siya na makita, may dala kong papa. Yung brief. Utang ina mo, ano na sila, laing makita. Diha. Sir, just to conclude, do you have a message to the Filipinos? Well, probably, you know, like, balik na tayo sa impeachment because that's the biggest issue now. Kung papayag kayo, wala akong problema sa amin. Tingin nyo, wala talaga silbi ang konstitusyon natin. Wala kami magawa. In the first place, nandyan lang naman kami kasi Kaya kawawa talaga pag nanalo sa 2028 si Sara. Maraming tatakas. Maraming magiging bambansa. Grabe takot nila. Oh, ito hindi ordinaryo yung ginawa nila sa Pilipino. Hindi lang politiko sinaktan nila. Okay yung sila Sara, walang problema diyan eh. Sinaktan nila, walang politiko kasi sila eh, part ng politics sila eh. Pero yung taong bayan, sinaktan nyo, kinalimutan nyo yung flood control. Yung galit ng taong bayan naiipon. At may oras at araw diyan para na ilabas yan. Ganun lang po yun. Di ba? Hindi mo maiwasan yan eh. Hindi kaguluhan niya. Siguro kakatwiranan lang yan. Kakatwiranan lang yan. Panapanahon lang yan. binoto kami as elected representatives that will uphold the mismong konstitusyon na pero tingnan natin kasi destiny talaga ng tao yan kung Tama. anong mangyayari sa kanya. Tama. Pero yung masasabi ko lang talaga, ginawa nila yung impeachment na the entire campaign for 3 years talaga nilang pinagsikapan ng administrasyon yan kasi gusto nila sila pa rin. They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Sir, on behalf of... Okay, maraming salamat sa iyo, Mayor Basti Duterte at kay Senator Dante Marcoleta at kay Harry Roque, no? Salamat sa inyo at syempre, alam naman natin na talagang ICC mabubuwag na yan. Kumbaga sabi niya, bilang na ang araw mo. Bilang na ang araw, no? Malapit na yan. At sa pagtagumpay niyan, andyan na yung panahon na makakalaya si Tatay Digong, makakalaya si Marcoleta, malalaman ng big fish. At bago pala umupo si Sara, nakikita ko, tatakas ang big fish. Ako naniniwala ako tatakas yan. May isa lang hinihintay eh. Ayoko muna sabihin. Baka sabihin nyo, munting kalaman, talo na ba tayo kasi nakulong si Marcoleta? Hindi. May alam kasi ako pinangahawakan, ayoko muna sabihin eh. No? Saan ka natin sasabihin yan? Hugisan nyo lang muna kung ano yun. Hugisan nyo lang. Basta lamang tayo dito. No? Isang komentaryo punong-puno ng karunungan at kaalaman at makabuluhan talakaya naman ang hinatid sa inyo. Marami kinatutunan at nalaman. Paalam po sa inyong lahat.